Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. Ngayon ay nasa diary entry number 1069 na po tayo. It was March 29, 1937. During meditation today, I saw the Lord in great beauty, and He said to me, "Peace be to you, my daughter." My whole soul trembled with love for Him, and I said, "O Lord, although I love you with all my heart, please do not appear to me." Because my spiritual director has told me that these sudden appearances of yours aroused the suspicion that you could be an illusion. And although I love you more than my own life, and I know that you are my Lord and God, who are communing with me, I must above all be obedient to my confessor. Jesus listened to my words with gravity and kindness and spoke these words to me. Tell your confessor that I commune with your soul in such an intimate manner because you do not steal my gifts. And this is why I pour all these graces upon your soul, because I know that you will not hoard them for yourself, but as a sign that His prudence is agreeable to me, you shall not see me, and I will not appear to you in this way until you have given Him an account of what I have just said. Marso 29, 1937. Sa aking pagninilay-nilay ngayon, nakita ko ang Panginoon sa kanyang labis na karigtan at sinabi niya sa akin, "Sumaiyo nawa ang kapayapaan, aking anak." Ang buong kaluluwa ko ay nanginginig sa pagmamahal sa Kanya at sinabi ko, "O Panginoon, bagamat mahal kita ng buong puso, mangyaring huwag magpakita sa akin." Dahil sinabi sa akin ng aking espiritual na tagapangasiwa o tagapayo na ang mga biglaang pagpapakita mong ito ay pumupukaw ng hinala na ikaw ay maaaring isang ilusyon. At kahit na mahal kita higit pa sa sarili kong buhay, at alam ko na ikaw ang aking Panginoon at Diyos na nakikipag-usap sa akin, higit sa lahat ay dapat akong maging masunurin sa aking kumpisor. Matamang nakinig si Jesus sa aking mga salita at sinabi ang mga salitang ito sa akin. Sabihin sa iyong kumpesor na matalik akong nakikipag-usap sa iyong kaluluwa sapagkat hindi mo ninanakaw ang aking mga handog. At itong dahilan kung bakit ibinubuhos ko ang lahat ng mga biyayang ito sa iyong kaluluwa. Dahil alam kong hindi mo itatago ang mga ito para sa iyong sarili. Ngunit bilang isang tanda na ang kanyang pag-iingat ay sumasang-ayon sa akin, hindi mo ako makikita at hindi ako magpapakita sa iyo sa ganitong paraan hanggang sa mailahad mo sa kanya ng ganap ang kung anumang sinabi ko sa iyo. Alright, so it was yesterday that Father Andras, it was Father Andras who told her to be cautious, mag-ingat. Yung bang wag yung parang normal na lang na nakikita mo si Jesus at napapansin, nakikita ng mga tao. Mahirap na sapagkat maaari kang sabihan na ikaw ay nababaliw at ilusyon lamang ang nagaganap sa'yo. So again, this is another day but Faustina continues to see Jesus. So every day talaga may appearances. Hindi lang isa. No? Simula nung siya ay dumating galing sa ospital doon sa kumbento, Jesus would always show up. Bakit siya nagpapakita? And that is to give Faustina some sort of strength because she would be every day facing difficulties in her life. So, kailangan ni Faustina yun. Sa atin, binibigyan din tayo ni Jesus nun everyday but we do not see Him. Hindi natin siya nakikita.
Ba't ganon, ano? Si Faustina, favorite tayo. Hindi ba tayo favorite ni Jesus? Hindi siya nagpaparamdam sa atin? Kung nagpaparamdam man siya sa atin, ay kakaiba, no? Kailangan mong talasan ang iyong senses or kailangan mong kumbinsihin ang iyong sarili that He is with you, that Jesus is doing all His best to be with us, to guide us, to lead us to the success or triumph of the soul, of our soul. So, di ganun sa atin, no? Magkaiba talaga. Well, it's because that, again, as I had been telling before, it is not, hindi ito isang pribilehiyo ng isang kaluluwa na makita ang Panginoon, masaksihan ang kanyang kaganapan, ang kanyang omnipotence. It is not a privilege. But one has to earn it. The soul has to earn it. Not the soul, not the person that you are. And to earn that, one needs to really offer everything, all his personalities. Sinabing personality, kasama na dyan yung ego, no, everything. One has to totally submit himself or herself to Jesus. And by submitting oneself, surrendering oneself, it is really completely detaching from this world. You have to detach yourself from your family. You have to detach yourself from all this comfort in life. No? Yung, hindi naman sinabing kapag pala sinunod si Jesus, wala ng comfort, no. But it is the comfort or the luxury that you experience every day. The comfort that, that would not push you to take care of your neighbors, your brothers, your sisters, those who are in need. So you have to also detach from your emotions. Naku, hindi pa. Ako, medyo malayo-layo pa din dyan. Although may significant achievement, pero napakalayo pa rin doon sa complete detachment from emotions because that has been who I was since I was a child, no? Yung kumbaga, paano ka lumaki, ganon, mga insecurities ka, and being born kasama na yun sa pagiging ano mo, no, sa personality traits mo. May mga ganyan tayo, iba-iba tayo, may matapang, may mahinhin, no? Pero may personality trait, one of the personality traits that I have is yung sensitivity. No? Masyadong maramdamin ng konting bagay. Although, karaniwan ay yan naman sinasarili ko. No? Hindi yan mapapansin. But my heart is bleeding pero hindi mo malalaman. It's bleeding because of you. So it is literally detaching from everything. Hindi ka lang detach dun sa iyong trust o pananalig sa ating Panginoon. And until one achieve that, doon pa lang na magkakaroon ng katulad ng karanasan ni Faustina. That is why a saint is like a diamond. Very rare. Napakabihira. Kasi mahirap. Konting hirap nga, ang dami nating reklamo, diba? So what more, if you really would like to follow Jesus, talagang you really have to take the three things that He said, no? Tatlong bagay na yan, yun, kalimutan ng lahat, pasanin ng krus, no? And follow me. Ganun ang sabi niya. So, tatlo lang, pero parang ang dali. Pero sa totoo, this is the biggest challenge one may take in his or her life. Following Jesus. And again, konti lang yung gagawa niyan. Kaya, when a person would not conform to our standard, dapat alam natin tanggapin yan kasi mahirap.
magpakabuti, mahirap magpakabanal, mahirap na sumunod sa Panginoon. Kaya yung mga tao sa palibot natin na nagkakamali, we should be understanding. Dapat maunawin tayo sa kanila kasi ikaw ba, ano bang level mo ng pagbabago sa sarili mo? Diba? Karaniwan, kasi medyo abante tayo sa iba, dun sa mga nasa likod natin, di natin sila maunawaan. Kasi ikaw, magaling ka na. Pero nung bata ka, hindi ka naman ganun kagaling, di ba? Pero habang umuusad tayo, tumataas yung standard natin. Yung mga nasa huli, nahihirapan tayong intindihin. So, kanya-kanya tayo ng antas ng pagkatuto. Different levels of evolution. Maaring hindi tayo sabay-sabay na naglalakad along the path. May mauuna, may mauhuli. At yung mga nauna sa atin, karaniwan, no, ang isa sa kailangan ding bunuin ay kung paano uunawain yung nasa likod. At napakahirap po talaga niyan. Kasi ikaw nalagpasan mo na eh. Ginawa mo ang lahat para malagpasan ang mga problema mo. Ngayon, ibang tao nasa likod mo, hindi nila kinakaya pa nalagpasan ang problema nila. Take for example, utang. Ikaw, wala ka ng utang kasi talagang sinikap mo sa sarili mo that you get out of that rat race. Pag sinabing ganyan, familiar dito yung mga nasa manifestation or dyan sa positive affirmation. Yung paulit-ulit na lang. Pagka-utang mo, bayad ka, utang ka na naman, babaong ka na. Di ka makawala-wala dun sa ganong sitwasyon kasi nga, tingin mo, dahil kulang ang mga bagay sa'yo, ang means mo lang to survive mangutang. So, merong mga tao na ang goal ay makalaya doon. Merong iba naman, ang goal ay pagkabayad, utang uli. So, merong nakakayanan yun. At yung mga tao na nakayanang magtiis makalaya lamang doon sa pagkakatali mula sa utang. Pag tiningnan nila yung mga tao na hindi makalaya-laya doon, isasabihin nila, no, kasi kulang ka control sa sarili mo, kulang ka sa consistency, no? Marami. Why? Kasi nga, siya, kinaya niya, lalagpasan niya. So, minsan tayo, nagko-compare na tayo. Eh, ako, nagawa ko, ba't ikaw hindi? Pero alalahanin natin that every person has or her own pace. No, may kanya-kanya tayong bilis ng paglalakad. Merong mahaba ang paa. May maigsi ang paa. Siyempre, pag pinagsabay mo ng lakad yan, mas mabilis yung mahaba ang paa kaysa doon sa maigsi. No, yung isang may maigsing paa para makakatch up, kailangan niyang extra bilis, no? Para makahabol talaga. Yung mga athletes naman na tumatakbo, hindi pare-pareho yan ang legs. May advantage pa rin talaga yung mas mahaba ang legs, pero merong mas maigsi ng konti, pero kailangan lang na mas palakasin ng sarili para mas pabilisin ang takbo. No more than the speed of the one with longer legs. We have to understand each other. And we have to ask God for that grace kasi nga, pag nauuna na tayo, nahihirapan tayong intindihin yung mga naiiwan natin. Kailangan natin silang balikan, alalayan. Gaano man kahirap kasi pag iniwan mo sila, eh bakit ka pa nandyan? Para kanino pa? Bakit ka pa nagsusumikap na sundin ng Panginoong Hesus? No? Kung magiging mayabang ka rin naman na ikaw nagawa mo, ba't ikaw hindi? Yung ganun ba, no? So, you have to be patient to people who are kailangan mo silang akayin. Hindi mo kailangang sobrang magmadali sa sarili mong development. No? Yung parang talagang nag-aaral ba na racing to cum laude ka. So, cum laude, wala kang pakialam doon sa naiiwang kaklase mo. Basta ikaw, ang goal mo maging summa cum laude. Even those people who are really bright
have to look back. Kailangan natin na alalayan yung mga nahuli. Kaya nga sila yung mga nagiging tutor, no? Yung mga bibigay naman sa mga universities, yun yung sa mga societies. Isa sa gagawin nila, yung tutorial. Kasi may mga kasama sila sa org na medyo nahirapan. They have to really give time for them. Turuan sila kung paano gagawin para hindi naman sila masyadong maiwan. Of course, abante ka pa rin sa kanila pero hindi napakalaki ng agwat. Otherwise, kapag ang laki ng agwat natin sa ating mga pinamumunuan, wala ring silbi. At the end of your life, hindi naman niya itatanong sa iyo na how far have you gone in the race. No, okay, nagawa mo lahat ng discipline, nagawa mo yung prayers mo every day, lahat yan. Pero, hindi mo naman nagawang magligtas ng maraming nahuhuling mga kaluluwa. So, di ba baliwala rin? So, yung bilis natin sa pagkakatuto, kailangan nating balansehin sa ating mga kapatid na medyo naiiwan. At napakahirap po yun kasi ikaw na nga yung tumutulong sa kanila, no? Ikaw pa yung masama. Ganun talaga. Kasi bahagi yan ng purification natin. Bahagi yan ng pagdadarang sa atin sa apoy. Ako, alam nyo, nagsasalita rin ako sa sarili ko. Kasi when people are really slow, minsan naiinis din ako, no? Pero ganun sila eh. Wala tayong magagawa eh. Nasa desisyon ng bawat isa. Kaya nga tayo may free will, no? Desisyon ng bawat isa yan sa atin kung paano tayo tatakbo sa buhay natin. Tatakbo tayo ba o maglalakad? It depends on each and every soul. Diba? Bakit daw ibinibigay ni Jesus yung mga ganang biyaya kay Faustina? Sapagkat si Faustina, kapag nakakatanggap ng biyaya, hindi niya sinasarili. So, di ba advance na si Faustina in the path, no? Kaya sabi ko kanina, napaka na, no? Kaabante na, summa cum laude na, no? Pang candidate na for summa cum laude. No? Pero, kahit na ganun siya, yung lahat ng natututunan niya, yun ay ibinabahagi pa rin niya. So, may looking back. Hindi yung dire-diretso lang sa daan. Tumitingin doon sa nasa likod ng mga kaluluwa at ibinibigay yung lakas niya para yung mga nasa likod niya lumakas din ang mga kaluluwa para makaabante sa kanilang paglalakbay. So ito yung helping or lending a hand sa kapatid na nagsastruggle at nahihirapan din. This is what is important. Whatever blessings that we receive, whether material or non-material, sa bahagi natin, sinasabi ko na ang hirap sundan si Faustina.